Sa tingin mo, kanino naman kinuha ng isang sargento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Pero Honor. sino nag-abot sa iyo? Si Uballes po, Your Honor. Sergeant Oballes. Do you deny that also, Sergeant Oballes? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistent in lying to cite in contempt Sergeant Oballes? Second, he must be detained at the Quezon City Jail And the motion to detain Sergeant Oballes at the Quezon City Jail. Quezon City Jail until the termination of this committee hearing. Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. I think we have with us today Gerald Benji Acorda, who also headed yung Directorate for Investigation. May I be allowed to ask some questions? Yeah, please proceed. Thank you, Mr. Chair. General Acorda, you were assigned with DI, Directorate for Intelligence, di po ba? Yes, sir. Yung mga sweldo ng ating mga attaché, police attaché, dumadaan sa DI. Yes, Your Honor. Di ba may diplomatic pouch yun na ipinapadala natin sa US kung saan naka-assign si Colonel Villela? Yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. Yung sweldo at saka MOE nila. Yes, Your Now, Honor. General Acorda, pwedeng dagdagan yun, di po ba? To my understanding, Your Honor, yes, Your Honor. Yes. Hindi naman perfect yung kwan na yun eh. Sistema na yun. Dinadagdag ninyo kung may pinapadala doon sa kanila na extra. Would you agree? Yes, Your Honor, especially if there are some special occasions or visits and additional expenses that are incurred by our police attaché, Your Honor. Maski personal na padala, po pwede. Would that be correct? Personal, Your Honor, may I be allowed to check with our finance officer sa DI nun, Your Honor, kasi medyo hindi po ako lumaki sa controller and budget. Nandiyan ba sa iyo? Kasama mo ba? Unfortunately, Your Honor, I must be candid. Pero nangyayari yun. Would you also agree, General Albayalde? I have no knowledge on that, sir. I was never assigned in the DI at never assigned in Krame, sir. But you became the Chief PNP, right? Kung ako nga na hindi naging Chief PNP, alam ko eh. Bakit hindi nyo alam? Probably personal, sir. Hindi ko po alam, but I'm not privy on that, sir. Kung meron po talagang nangyaring ganun. Colonel Villela, meron bang pagkakataon na hindi lang yung sweldo mo ang natatanggap mo? Yes, Your Honor. Yes. Kanino galing yung hindi kasama sa sweldo mo at saka MOE na natatanggap mo through the diplomatic pouch ng Directorate for Intelligence? Yung sahod ko po na dito, Your Honor. Yung sahod mo? Yes, Your Honor. Yes. And magkano po yung sahod mo noon in terms of pesos? 120,000, Your Honor. 120,000. Mr. Chair, may I request the presence of Police Captain Anova here as a resource person? Is Captain Anova present? Do you know Police Captain Anova, Colonel Villela? Yes, Your Honor. And Madam Garma, do you know also Police Captain Anova? Yes, Mr. Chair. Yes. And who is Police Captain Anova to you, Colonel Villela? When he was PNCO, Your Honor, lagi pong nagtatambay sa akin, Your Honor. Lagi ko pong nauutusan ng errand, Your Honor. Nauutusan ng errand. Nung Apo, siya po ay hindi pa opisyal. Tama yes, po? Yes, Your Honor. And was he ever assigned as your driver? No, Your Honor. No. Pero hindi siya, yung mga errands, siya ang inutusan ninyo. Pag may pagkakataon po siya, Your Honor. Yes. Ang Yes. tanong ko lang naman kung nautusan mo eh. Yes, Your Honor. Yes. Madam Karma, was there ever an occasion na inutusan mo rin si
si Police Captain Anova? Yes, Mr. Chair. Yes, Ano Your po Honor. yung utos nyo sa kanya? Mag-renew po nung LTAP ko sa firearms po. Maglinis ng Hindi, yung sa LTAP ko po sa firearms. Siya LTAP po, sa firearms. nautusan ko siya. Siguruhin nyo yung sagot nyo, ha? Nauutusan nyo siya. Yes, Your Honor. Mr. Chairman, can we take the oath of Captain Anuba, please? Sige, Comsec, please administer his oath. Mr. Nova, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. The oath has been administered, sir. Okay, thank you. Please proceed, Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. Captain Anova, ang sabi ni Madam Garma na pag-uutusan ka lang na ayusin yung kanyang LTAP, License to Own and Possess Firearms. Tama po ba yun? Yes, sir. Yes. Meron pa ba siyang ibang utos sa'yo? Aside from yung pagpa-follow up ng LTOP or License to Own and Possess Firearms, meron pa bang utos? Kung sa kanya, sir, rekta, hindi Pakilapit. po. Kung sa kanya po, rekta, sir, hindi po. Kung sa kanya rekta na utos, wala po kasi di man po nakakarekta, sir. Sa kanyang rekta na utos, sir, hindi po. Merong mga informasyon kami natanggap na ikaw ay nagpapapalit ng peso $2 dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo. Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso $2? Tumatawag po sa akin, sir. Ano no? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Belela, sir. Si? Sir Belela po. Si Sir Belela po. Si Sir Belela. Siya ang tumatawag sa iyo para magpapalit ka ng dolyar. Noong tumatawag ba siya sa iyo? Noong panahon na nandun siya sa United States of America? Yes, sir. So, for long distance? Viber po, sir. Viber? Yes, sir. Viber. Text o tawag? Tawag, sir. Tawag. So, tawag, ang inutos niya sa iyo, magpapalit ka ng peso $2. Ano naman, sir? Pag... Yes, sir. Yes. So, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, siyempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba, Captain? Yes, sir. Sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Villela? Sino po? Mga security po niya, sir. Ano po? Security po ni GM, sir. Security ni? GM, sir. Ni Madam Garma? Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni Madam Garma na galing sa CIDG, meron pa ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa iyo? Si Sergeant Obalye, sir. Sergeant? Obalye, sir. Obalye? Sergeant Obalye, sir. Yung tinanong kanina ni Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. Yes, po, sir. Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon, regular ba?
When I say regular, is it weekly, 15 days, monthly, or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Paano? Ilang beses halimbawa sa isang buwan? Wala, sir. Walang takdang, ano, sir. Walang takda. Walang takda po. So, ibig mong sabihin, Captain Anova, na pupunta ka sa PCSO, kumukuha ka ng pera doon para i-convert mo sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Villela. Paano mo pinadadala yung pera na yun? Pakiulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera papunta kay Colonel Binabalik ko Villela? lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo doon sa Kung sino nag-abot, sir. nag-abot sa'yo. Yes, So, sir. ibig sabihin, si Ovalles. Yes, sir. May I know if we have invited Ovalles, Mr. Chair? We have? Is he present? Yes. Yes. Pwede ba huwag kang maupo dyan? Kasi iko-contact ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Villela dahil tinatanong sila, nag-uusap pa silang dalawa eh. Kaya nga, would you please sit farther from Colonel Villela? Sergeant Ovalles, you are the first cousin of Madam Garma, tama? Yes, Your Honor. Good morning. Yes, okay. May establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni Captain Anuba sa aking mga katanungan. Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala. Yes, Your Honor. Wala. Yes. O Captain, sinabi nung sarhento, ikaw daw ang sinungaling. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasabi ng Ilapit totoo. mo. Nasabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Ha? Sinasabi ko lang po yung totoo. Alam mo, Sergeant Ovalles, mas paniniwalaan ko ito. Bakit? Ito, assigned lang kay Colonel Villela. Ikaw, kasama mo si Madam Garma na matagal. Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, abutin ka rin siguro. If I may interject, kasi Yung chairman naman. Chairman, very crucial to, no? Para at least maintindihan po natin lahat that si Junjun Ubales na first cousin ni GM Garma, wipe niya ang secretariat ng head ng STL Core Group na si Emmy Ubales. And a while ago, this was manifested by GM Garma that Emmy Ubales is one of her in-law that was hired in PCSO. Asawa mo ba si Emmy Ubales? Yes Correct? po, Your Honor. Yes. And she was, and still, nasa PCSO pa ba siya hanggang ngayon? Wala na po, Your Honor. Yes. Siya ang head ng STL Core Group doon po sa PCSO. For the information of the body. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Captain Anuba, PNCO yung nagsasabi na sinungaling ka ha. Pakilagay mo sa isip mo. At saka tandaan mo yung pangalan niya. Di ba? Sinungaling ka raw. But, Captain Anuba, kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, ng pesos sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinapalit sa iyo na pesos
to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan? 30M po. Lakas. 30 po, 30M. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi pa. Hindi ako makakain, Your Honor. Pakilapit lang yung Kasi ang hina mo magsalita eh. 30M po, Your Honor. Ilan? 30 po. 30 M. Ilang dolyar yun? Hindi po ako matandaan, Your Honor. Ha? Hindi ko po ako Kung sa 50, 1.5 million dollars. Basta ako pagka-autos, wala na po ako. Ha? Pag na na po, wala na po ako hindi ko na matandaan, Your Honor. Di makutig ko convert ng So, sino nagpapalit sa iyo ng 30 million pesos? Doon po nanggagaling kay Uballes, Your Honor. Kay Uballes. Yes po. Oo. Sa tingin mo, kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Honor. Pero sino nag-abot sa iyo? Si Uballes po, Your Honor. Sergeant Uballes. Do you deny that also, Sergeant Uballes? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistently lying to cite in contempt Sergeant Uballes? Second. There is a motion to cite in contempt Sergeant Oballes for consistently lying before this committee in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Sergeant Oballes is hereby cited in contempt. Mr. Chair, Congressman Abante. I'd just like to also make a motion that Sergeant Uballes should be detained in any regular jail in Metro Manila. Can we be specific as to what jail, Your Honor? Quezon City Jail? Mr. Chairman, Can we Mr. be Chairman. specific? Wait. Can we be? Do you have any? I don't have any, perhaps in Quezon City Jail so that it will be near Batasan. Okay. Now, yes, Congressman Paduano. Before we rule on the detention, period of detention at saka yung detention facility, Sergeant Uballes, saan ka ba naka-assign ngayon? Southern Police District, Your Honor. Southern Police District. Yes, Your Honor. Sino yung immediate officer mo? Anong unit ka? Your Honor, katatapos ko lang po kasi mag-schooling. And then after Previously. ko po mag-schooling. Sa ngayon, wala ka pang assignment? Wala pa po. Nasa holding unit pa po ako. Nasa holding ka? Yes, sir. Pero SPD? Yes, opo. Na-assign ka rin ba dito sa Quezon City? Nung bago pa lang ako na police, Your Honor. Nung bagong police? Apo. Anyway, Mr. Chairman, my second motion will be to detain Sergeant Uballes for the period until the investigation is being terminated, Mr. Chairman. And with regards to the specific detention facility, it's up to the chairman to decide whether for Sergeant Uballes, Mr. Chairman. Okay. The parliamentary status that Sergeant Oballes has already been cited in contempt. And there is a second motion where Sergeant Oballes will be detained until the termination of this committee hearing until next year. Is that correct, Your Honor? Yes. Mr. Chair, the second motion of Congressman Karab is a second motion to my motion that he must be detained at the Quezon City Jail. And the motion to detain Sergeant Oballes at the Quezon City Jail. Quezon City Jail until the termination of this committee hearing. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant Oballes will be detained at the Quezon City Jail. Quezon City Jail. Okay. Please proceed, Congressman Acop. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Captain Anova, sinabi mo kanina na nagpapalit ka rin ng small amount of pesos, $2
na ipadadala doon sa United States kay Colonel Villela. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Yes. Kinukuha mo rin yung pera kay Sergeant Obales. Hindi po. Saan nanggagaling yung pera na yun? Meron lang po akong kinatagpong tao. Ha? May kinatagpo lang po akong tao, Your Honor. May kinakatagpo kang tao? Opo, Your Honor. Sino naman po yung tao na yun? As to sa identity, Your Honor, di ko po kilala. Description lang po kami ng sasakyan. Ano? Pakilakas-lakas. Description Kasi- lang po kami ng sasakyan, Your Honor. Ano? Description lang po ng sasakyan na ibibigay, Your Honor. Description. Sino nagbigay sa iyo ng description ng sasakyan? Si Sir Villela po. Si Sir Villela. Colonel Villela. At siya rin ang nagsasabi siguro kung saan kayo magkikita. Tama ba? Yes po. Yes. And may I know kung magkano naman po yung pinapapalit? 500 po. Pesos? Opo. 500 pesos lang? Opo. 500 pesos. 500 pesos. Ay, no, 500,000 po. 500,000 pesos. Pag ipinalit mo, binabalik mo rin doon sa taong yon? Hindi po. Isang beses lang kami nagkikita. No? Hindi nga. Ibig sabihin, pag naipalit mo sa dolyar, saan mo dinadala yung dolyar na? Pinapadala ko po. Pinapadala mo. Saan mo pinapadala? Hindi po pala. Sorry po. Hindi ko pinapadala. Inahatid ko po. Inihatid mo saan? Sa DI po. Budget po ng DI. Sa budget o ng DI? Yung ano po, yung sa PNP po na ano. Kaya nga, ang diplomatic pouch ay nasa DI talaga. Di ba? So sa DI mo dinadala. Sino sa DI yung pinagdadalan mo? As to office lang po kasi, Your Honor, di ko familiar, basta kilala ko lang alam ko lang yung office. Hindi. Sino ang tumatanggap ng pera na dinadala mo sa DI na papunta doon sa kay Colonel Villela? Di ko na ma-recall, Your Honor, yung pangalan, pero kilala ko po siya sa mukha. Kilala mo siya sa mukha? Opo, Your Honor. Sige. Siguro when the time comes, lahat ng sa PNP, hanapin mo yung litrato. Ano? Para malaman mo. Kasi dinadala mo ng pera tapos hindi mo siya kilala. Hindi mo man Budget section po actually. Budget section ng DI. Budget section. Opo. Anong taon yon? Di ko mahina pa naman ako, Your Honor, dyan. Basta nasa Amerika si Sir nun. Okay. So, yun ang pinapadala doon kay Colonel Villela. Opo, Your Honor.